Kalalabas lang ng spoilers para sa Jujutsu Kaisen S3 Modulo Chapter 3. At dito ay mafe-feature ang tambalan ni Maru at nitong si Tsurugi kung paano nila may encounter ang isang napakalakas na beast at kung paano sila makaka-encounter ng isa pang former and retired na sorcerer. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang talakayan. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Swimming Through the Forest. Sa pinakaunang parte ng chapter ay ine-explain ng team leader na nagsisilbing parabang instructor ng magkapatid na Okutsu na si Usami ang tungkol sa pag-appear ng isang man-eater. This time, ang mission daw nila ay ang i-exterminate ang man-eater na yon. Na at first ipinagtataka ni Yuka dahil hindi nila yung trabaho yun ng government. Same reaction naman mula sa kanyang kapatid na si Tsurugi habang itinatanong kung bakit daw kailangang sila pa ang mag-handle nun. Na sinagot naman ni Usami na ang site daw ay ang Gifu. Now at first hindi ko din guys alam kung anong ibig sabihin nito, pero it seems sa lugar na yon ay may namataan na din silang isang supernatural na activities. Tulad na lamang ng isang shark daw na lumangoy pataas ng isang waterfalls. Nanilinaw pa nga nitong si Usami na actually hindi daw yung lumangoy pataas ng waterfalls, kung hindi lumalangoy ito sa forest. Lumalangoy ito ng walang tubig. Hindi naman nagtagal, ipinadala na nga, i-deploy na ang trio na ito papunta sa Gifu, kung saan i-exterminate nga nilang tinatawag na man-eater at dito na nakapag-usap muli itong si Tsurugi at si Maru. Inaalala pa rin itong si Tsurugi kung paano siya sinabihan ng don't talk to me nitong si Maru, na honestly hindi naman siya kung hindi ang kanyang kapatid na si Cross. Kaya naman ngayon na nagsasalita na ulit si Maru, nagtataka na itong si Tsurugi habang sinasabi na may balak naman daw pala siyang kausapin nito ngayon. Napapaisip na dito ang magkapatid na Okutsu habang sinasabi na pwede daw ba, posible daw ba na isang cursed spirit ang man-eater na yon. Na hindi pa rin talaga guys alam dito ni Maru dahil nga isa siyang alien, nagpapanggap lang siya na may alam tungkol sa Jujutsu sorcery. Kaya na-explain ulit dito ang tungkol sa pag-appear ng mga cursed spirit at sa cursed energy, na nag-a-appear lang daw ngayon sa current timeline sa Tokyo lamang. Sa supernatural wastelands ng Tokyo nag-a-appear ang mga cursed spirit. The same explanation mula sa ating main series nang dahil yon sa nagli-leak at umaapaw ang negative emotions na nagiging cursed energy mula sa mga residents ng Japan. Kaya dito din namumuo ang cursed spirits, dito din nakakaipon ng madaming amount ng cursed energy. At sa mga nagdaang dekada nga daw, dahil alam natin na 67 years nang nagdaan matapos ang main timeline, all throughout these past decades, bihirang-bihira na daw nagkakaroon ng mga cursed spirit. Maari daw na coincidence lang o maaring may kinalaman talaga ang pag-arrive ng mga aliens sa pag-appear ng mga cursed spirits ngayon. Dito din nga guys ay kinonfront nitong si Yuka itong si Maru habang sinasabi na maaari nga daw na ang dahilan kung bakit nag-a-appear ang mga man-eater na ito ay dahil sa pagdating ng mga aliens. Specifically sinabi niya na ang aliens na yon ay itong sila Maru, na as of now hindi na nga itinatanggi ni Maru, pero hindi din naman niya ito maamin habang sinasabi na kapag nasa tamang oras na magsasalita siya tungkol dito. Dito na rin nila tinanong pa ng napakaraming mga napaka-controversial na tanong itong si Maru, tulad na lamang ng kung binabalak daw ba ng mga aliens na magkaroon ng all-out war sa surface para malaman kung sinong mananatili sa Earth. Ang mga aliens ba na mag-i-invade o ang mga humans na nandito talaga? Hindi naman nagtagal, nakarating na talaga sila sa Gifu at dito nila natagpuan at nakita ng kanilang sariling mga mata na totoo ang sinasabi ni Usami. May isang shark na nagsiswim sa forest. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon nitong si Tsurugi. Hinawakan niya agad ang kanyang cursed tool na katana, pero in-inform siya nitong si Maru na hindi niya ito pwedeng gamitin. Nakita din ni Maru kung paano ito nag-work, kung paano ito nakakapag-release ng mga apoy, kaya naman sinabi niya dito kay Tsurugi na hindi nila pwedeng gamitin ang Honoyagi. Dahil kapag nag-release ng apoy ang kanyang cursed tool, magkokos ito ng forest fire na magiging mas malaki pang problema. Kaya naman ang naisip na solusyon nitong si Maru ay ang hulihin ang shark na ito. Niyakap niya ito at pinipigilan niya itong gumalaw para kahit na hindi gamitin ni Tsurugi ang naka-engrave na curse technique sa Honoyagi na ang sparks, ang mga flames na yon, pwede niya itong gamitin bilang isang normal na katana para hiwain at patayin ang shark na to. Na dahilan naman kung bakit medyo napikon itong si Tsurugi habang sinasabi na kahit naman daw hindi siya tulungan itong si Maru, magagawa niya pa rin yon. Pero nagulat na lamang silang dalawa
nang makita ni Maru na may muka ng isang tao sa harap ng shark na ito. Yun pala ay dahil sa hindi talaga ito isang literal na pating, kung hindi isang tao, isang jujutsu sorcerer pa nga guys. Isang retard na marunong gumamit ng sorcery at nag-aral din siya sa school ng Jujutsu Tech sa Jujutsu High. Kaya nabanggit dito nitong si Tsurugi na kilala niya ito, isa itong senior. At ang pangalan niya ay Nagata. Now kung iisipin nyo guys, although oo parang walang kwenta ang curse technique niya na nagtatransform lamang sa isang pating, sa isang shark na kayang mag-swim kahit na walang tubig, at some point there will come a time na magiging useful ito dahil nakita nyo naman guys, sa final battle ng main series, halos lahat nagkaroon ng contribution. Dito na rin nga guys in-explain itong si Nagata kung ano talaga ang nangyayari. Hindi talaga isang shark ang tinatawag nilang man-eater, kung hindi isang napakalaking tiger. At ang tiger na yon, ang tunay na identity niya ay hindi talaga isang halimaw na idulot ito ng isang napakalaking pagbabago sa forest. Ang beast daw na yon, ang man-eating tiger, ay nagngangalang Toranosuke, isang alaga niya. At ang katotohanan daw dito, ang lolo at ang lola ng tiger na yon ay mga smuggled lamang na mga tiger mula sa foreign countries. Nanatili sila sa forest na ito at nabuhay sila ng maayos. However, nang dahil sa isang napakalaking pagbabago nga na ang mga solar panels daw na hindi masyadong na-explain guys ng maayos sa chapter spoiler na ito, pero ang nakukuha kong ideya dito is that nang dahil sa nagkaroon ng napakalaking pagkasira sa mga technologies, sa mga devices at sa kung anong mechanism na nangyayari doon sa forest, hindi na gumana ang mga solar panels, hindi gumana ang ibang mga mechanism na nakadepende sa power na naipoprovide nun. Nang dahil doon nag-dry up ang river, nawala ng tubig, nasira at nagulo ang buong ecosystem at ang balance ng food, ng prey at ng entire food chain. Nang dahil dito wala nang makain si Toranosuke sa forest, na dahilan kung bakit pumunta daw ito sa area ng mga villagers. And although wala namang nakain doon si Toranosuke, nakapanggulo daw ito doon, na dahilan kung bakit nagkaroon nga ng report na may man-eater. Pero para dito kay Nagata, wala siyang balak na patayin si Toranosuke. If possible, gusto daw niya itong iligtas, na hindi naman inagrihan itong si Tsurugi. Kahit naman daw siya hindi niya gugustuhin na patayin ang kanyang sariling pet, pero wala silang choice. Kailangan nila yung gawin dahil baka may mapahamak pang mga tao. Isang bagay na hindi nagustuhan itong si Nagata, kaya naman agad siyang umalis at ginamit na naman niya ang ability niya na lumangoy kahit na walang tubig. Dahil meron pala siyang ginagamit na barrier dito guys. Isang barrier na ginagamit niya sana para hindi maamoy ni Toranosuke kung nasaan ang mga target nito along the area. Ang barrier daw na yon ay hinaharangan ang sense of smell ni Toranosuke dahil may napakatinding abilidad daw si Toranosuke na umamoy ng smell of blood. Kaya naman hindi nagtagal dahil nga in-uplift niya na ang barrier na amoy siya nito. Biglang may umatake na isang napakalaking tiger sa left part ng kanyang katawan na dahilan kung bakit nawasak ang kanyang shark outfit. Hindi lang yon, since delikado na nga ang buhay nitong si Nagata, agad ding rumisponde itong si Tsurugi. At napakalakas nito guys, isipin nyo isang tiger, in-overpower niya gamit lamang ang raw strength. At hindi lang yon, tinatangka na talaga itong patayin ni Tsurugi, kaya naman pinakita na dito nitong si Nagata na ayaw niya talaga itong mamatay. Pero wala silang choice, nakita niya na napakadelikado na nito. Kaya naman kahit labag sa looban nitong si Nagata, sinabi niya na kay Tsurugi na gawin niya na kung anong nararapat. At matapos yon, pinatay na nga ni Tsurugi ang tiger na si Toranosuke. Matapos ang napakatinding confrontation na yon ay inamin na nitong si Nagata na nalulungkot siya. Pero nagpapasalamat pa rin siya dito kay Tsurugi dahil si Tsurugi pa rin daw ang tumapos ng misyon. Si Tsurugi ang kumuha ng burden ng pagpatay ng kanyang tiger. Kaya naman dito malungkot silang lahat, maging itong si Maru ay malungkot din. Habang iniisip na kung ang mga tiger daw na yon ay foreigners lamang dito sa kanilang country, para bang pareho sila nitong mga aliens na hindi nila alam kung paano sila maiintindihan ng mga tao, kaya as long as possible, ine-express daw nitong si Maru ang lahat ng kanyang nalalaman through words. Pero meron din daw siyang ability, isang napakalakas na ability na meron sa kanilang dalawang magkapatid sa kanyang twin brother. Kaya naman agad na pumasok agad sa isip nitong si Tsurugi na maaaring hindi talaga si Maru ang nakausap niyang yon. Kung hindi, ang kapatid nitong si Maru nga na si Cross. Dahil napakalayo ng attitude nilang dalawa, napakalayo ng kanilang personalities. Kaya naisip niya agad maaaring yun talaga ang case. At dito din inamin nitong si Maru na ang ability na yun na napakalakas
napaka-OP ay hindi niya pwedeng basta-basta gamitin kahit kailan nang hindi siya binibigyan ng signal ng kanilang leader. Dahil kapag ginawa niya yon, kapag na-track ng mga Simurians na ginagamit niya ito ng walang habas at ng walang tamang rason, ililipat ang ability na yon sa kanyang kapatid. So I think basing from this, may OP talaga na ability itong si Maru na hindi pa lamang niya pinapakita. At some point, kakailanganin niya din itong i-expose sa kwento. Pero hindi nagtagal, kahit malungkot na malungkot silang lahat, biglang may nag-appear na isang napakaliit na tiger. Hindi kamukha ng tiger kanina, napakaliit nito, napaka-cute na para bang isang puppy. Dito ina-reveal ni Tsurugi na hindi pa lang talaga niya pinatay si Toranosuke. Mataas ang tsansa na instead na hiwain nitong si Tsurugi ang tiger ngayon, in-exorcise niya ito dahil pinag-uusapan nga nila kanina na pwedeng nababad ito sa cursed energy at dahil doon nagkaroon ng metamorphosis ang kanyang katawan. Pero since na-exorcise nga ito ni Tsurugi gamit ang kanyang cursed tool, bumalik ito sa kanyang dating anyo. Na dahilan kung bakit ngayon, ibinalik na ito kay Nagata at sinabi na from this point on, siguraduhin niya na palaging binabantayan niya si Toranosuke. Siguraduhin niya na hindi ito magkakamali at hindi ito makakapanira ng buhay ng mga villagers. Kaya naman habang pauwi sila, kahit appreciated na nitong si Nagata ang pagtulong nila, inamin nitong si Tsurugi na hindi daw ito tama. Hindi ito ang binigay sa kanilang misyon, hindi ito ang konklusyon na inaantay ng Jujutsu Tech mula sa kanila. Kaya naman as long as possible, hindi daw dapat i-share at hayaan nitong si Nagata na ma-exposed ulit ang kanyang tiger na ito. Habang sinasabi din nitong si Tsurugi kay Maru na nagpapasalamat siya sa pagsabi nito ng katotohanan, sinabi din naman ni Maru sa kanya na kahit ganon, maa-appreciate daw ni Maru kung hindi niya ile-leak at hindi niya ikakalat ang napaka-vital na information na yon. At dito guys, nagtatapos ang chapter 3. Although medyo slow-paced ang kwento from this point, I believe since nandito na nga isang Sukuna level threat, hindi magtatagal. Magiging napakaganda na din ang flow ng story nito. Pero siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic man-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.